Love Serye TV. Angel Fallen for the Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Alam mo, Vic, nakakainis ka. Nagtatakang napalingon siya rito dahil sa nayayamot nitong boses. Pero napalitan ng pagkaaliw ang kanyang nararamdaman at napangisi na lamang siya nang makita ang nakasimangot nitong mukha habang halos pumutok na ang magkabilang pisngi sa dami ng inunguya nitong burger. May ketchup pa nga na nakakalat sa paligid ng labi nito. Nakakainis ka talaga. Ulit nito nang matapos nitong lunukin ang pagkaing nasa loob ng bibig nito. Mahina naman siyang natawa dahil sa itsura nito. Nandito sila ngayon sa isang parke at namamasyal. Mula na sila sa mall at suot na nito ngayon ang bestidang pula na binili nito mula roon. Bumagay ito sa nakalugay nitong mahabang buhok. Pati ang ilang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay tila sumang-ayon din sa kanya at pinatingkad ang kagandahan ng babaeng nagmamaktol. At bakit naman ako nakakainis? Nakahalukip-kip pero nakangiting tanong niya habang pinagmamasdan ang pagsambakol ng maganda nitong mukha. Kasi sinadya mo talagang inisin ako. Nakalabing sambit nito, sabay kagat ng malaki sa burger na hawak-hawak nito at galit ng umuya. Una, sabi ko susukatin ko muna itong bestida para makita kung bagay sa akin. Pero pinasuot mo na lang kaagad sa akin at binayaran. Hindi mo man lamang tinitingnan kung bagay ba. Tapos sabi ko, Candy. Candy ang gusto ko, pero itong binili mo, kaya nakakainis ka. Namumula at magkasalubong na ang kilay na sumbat nito sa kanya habang panay pa rin ang pagmuya. Pigil naman siya sa pagtawa dahil sa pagmamaktol nitong wala namang kakwenta-kwentang rason. Daig pa nito ang anak niya kung magalit-galitan. Nakakatawa talaga ang babaeng to. Binayaran niya na agad ang bestidang suot-suot nito dahil bagay naman talaga ito rito. Para nga itong hinuhubog sa katawan nito. Tamang-tama rito, bagay na bagay. Isa pa ay sobrang nailang na siya sa sales lady na panay ang pagtapo ng malalanding tingin at ngiti sa kanya. Para siyang kinikilabutan. Samantalang sinadya naman niyang burger ang bilhin dito at hindi candy. Hindi na kasi ito bata at sabi nito ay nagugutom ito. Kaya burger ang pinili niya. Mas nakakabusog naman iyon kaysa sa candy. At ang isa pa lamang nakakainis ay iyang ngiti mo. Asik nito nang maubos ito ang burger na kinakain at humalukip-kip ng nakanguso. Natigilan naman siya sa sinabi nito at nagtatanong na tumingin dito nang may ngiti pa rin sa mga labi. Hindi kasi makuha kung ano ang problema nito sa ngiti niya at inis na inis ito rito. Ilang sandali itong nakasimangot na nakatingin sa kanya bago mabilis na lumapit at tumingkayad sa kanya para magkapantay ang kanilang mga mukha. Nagulat siya sa ginawa nito kaya bahagya siyang napaatras pero napigilan siya ng mga braso nitong lumilingkis sa kanyang batok. Nahigit niya ang hininga at bigla siyang nabingi sa lakas ng tambol ng kanyang puso. Parang tumigil ang lahat at ang tangi niyang nakikita ay ang kayumanggi nitong mga mata at ang mukha nitong mukhang anghel. Ang totoo nitong mukha. Nakakainis ang ngiti mo. Mahinang pag-ulit nito sa sinabi nito sa kanya napansin ang tila pagkinang ng nakasungaw na luha sa gilid ng mga mata nito. Kasi naiiyak ako sa lungkot na nagtatago sa mga ngiting yan. Nakakainis. Kasi napakapeke ng mga ngiti at tawa mo. Nakakainis kasi pinipilit mo nang maging masaya kahit nakitang-kita sa mga mata mo ang kalungkutan at ang sakit na nadarama mo. Nakakainis ka kasi dinadaya mo yung sarili mo. Nakakainis ka kasi umiiyak na ako ngayon. Napamaang siya dahil sa mga sinabi nito at mas lalo siyang natilihan nang tuluyan ng tumulo ang mga luha nito. Bigla na siyang nataranta nang lumakas ang paghikbi ng anghel. Naguguluhan siya at hindi niya maintindihan kung bakit biglang naging ganoon ang topiko ng mga pinagsasasabi nito. Napakabilis magpalit ng modo ng babaeng to at hindi niya mahulaan kung ano ang susunod na gagawin o sasabihin nito. Isang beses ay sobrang saya nito. Sa susunod ay magiging napaka-weirdo at misteryoso nito. At sa susunod na may magagalit at iiyak ito. Walang hiya. Parati na lang siya nitong ginugulat. Nakakabaliw kang babae ka. Mahina niyang sambit bago hinapit ito at niyaka para patahanin. Malalim siyang napabuntong hininga.
habang hinihimas ang likod nito. Bigla niyang naramdaman ang bigat ng lungkot ng sinasabi nito. Para iyong usok na unti-unting bumabalot sa kanyang puso at sumasakal dito. Dahilan kung bakit pakiramdam niya ay sobrang sakit ng bawat pagpintig nito. Lahat ng iyon ay dahil sa kinikimkim niya. Dagdagan pa ng babaeng umiiyak ngayon sa mga bisig niya nang dahil sa kanya. Para hindi siya makahinga. Sabihin mo ang totoo, tao. Bakit ka malungkot? Ilang sandaling hindi siya makapagsalita sa seryosong mukha nitong tumingala sa kanya. Muli na namang bumalik sa tao ang pagtawag nito sa kanya. Napapansin niyang ganoon ang tawag nito sa kanya kapag masyado na itong seryoso. Ibig sabihin, seryoso ito ngayon at walang halong biro ang pag-iyak nito. Gusto nitong malaman ang totoo at mukhang wala siyang magagawa kundi ibigay rito ang totoo. Wala akong nagawa para mailigtas sila. Alam niya ang tinutukoy nitong totoo ay hindi lamang ang simpleng dahilan kung bakit siya malungkot, kundi ang kung ano talaga ang totoong nangyari, kung bakit ganoon ang kalungkutang nadarama niya. Iisa lamang naman ang dahilan. At iyon ay dahil wala siyang nagawa para mailigtas mula sa kamatayan ng kanyang mag-ina. Wala akong nagawa, ni hindi ko man lamang nalaman na mangyayari pala iyon, ni hindi ko man lamang alam na sa isang iglap ay pwedeng mawala pala sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Nagsisimula na kaming bumuo ng pamilya. Ang dami naming pangarap na gustong matupad, pero naudlot iyon sa isang iglap lang. Bumaligtad ang mundo ko nang mawala ang asawa ko. Naninikip ang dibdib niya sa pagpigil ng kanyang damdamin. Hindi siya makatingin dito dahil baka hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Kapag nakita niya ang awas sa mga mata nito, baka pati siya ay maawa na rin sa kanyang sarili. Pero gumuho iyon nang pati ang anak ko ay nawala rin. Ang aking nag-iisang anak. Marahas siyang napabugan ng hangin at tumingala. Kumurap-kurap siya para piliting umurong ang kanyang mga nagbabadyang luha at pinipilit na pakalmahin ang sarili. Bakit ganon? Bakit kung kailan pinili na nilang muling maging masaya sa piling ng anak, bigla naman itong kunin sa kanya? Ni hindi man lamang siya binalaan na wala pala siyang karapatang maging masaya. Di sana ay hindi na lang siya nagmahal. Alam mo ba kung ano ang huling sinabi niya bago siya ninakaw ng cancer? Bumaba ang tingin niya rito at kinakabahan siya sa makikita sa mga mata nito, pero wala siyang makitang awa mula roon. Puro pang unawa lamang ang naroroon, at dahil doon ay unti-unti nang tumulo ang mga luha niya kasabay ng pagbabalik-balik ng huling alaala niya sa kanyang anak. Huwag kang iiyak, Papa. Hindi ako makakaalis kapag umiyak ka. Bulong niya habang nakapikit at inaalala ang mga salitang kailanman ay hinding-hindi niya makakalimutan. Iyon ang sinabi niya bago siya tuluyang pumikit. Hindi niya ako nakitang umiyak. Siguro kung nakita niya ang mga luha ko, baka napigilan ko pa siya. Pero hindi ko kayang nahihirapan siya. Kaya siguro, huli na nang pumatak yung mga luha ko. Sa pangalawang pagkakataon, wala akong nagawa para pigilan ang kamatayan. Pinipiga ang puso niya sa alaalang iyon. Ilang buwang nagtiis yung anak ko dahil sa sakit niya. Nasa huli na nila nalaman. At ilang beses niyang hiniling na sana ay siya na lang ang nagkasakit. Ilang beses niyang ipinanalangin na ibigay na lang sa kanya ang karamdaman nito sa tuwing nakikita niyang namimilipit sa sakit ang pinakamamahal na anak. Gusto niyang akuin ang lahat ng sakit, pero hindi nangyari yon. Silang dalawa lang naman ang kaligayahan ko. Pero bakit ako pinarusahan ng ganito? Marahas na inihilamos niya ang kanang kamay sa basang mukha at tumalikod sa anghel para subukang pakalmahin muli ang sarili. Pumikit siya ng mariin at ilang beses na malalim na huminga. Sobra ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Vic, kasabay ng mga lumanay na boses na iyon ay ang pagdampi ng malalambot na mga palad sa kanyang basang pisngi. Marahan siyang dumilat at sumalubong sa kanya ang naluluha pero nakangiting mukha ng anghel. Hindi ka pinarusahan. Ang asawa mo at ang anak mo ay hindi pinagkait sa'yo. Dahil ang totoo, ikaw ang nagsilbing regalo para sa kanilang dalawa. Ikaw ang nagbigay ng kasiyahan sa maikling oras na inilagi nila rito sa mundo. Kaya huwag mong iisiping pinarusahan ka dahil ikaw ang natatanging regalong ipinagkakaloob sa kanila. Napayuko siya at hinayaang muling dumaloy ang kanyang mga luha.
Naramdaman niya ang pagyakap ng maliliit na mga braso sa kanyang leeg at wala siyang nagawa kundi ang isubsob ang mukha sa leeg nito at yakapin ito pabalik. Gusto niya lang umiyak ngayon. Ang kaligayahan ay hindi pang matagalan, Vic. Depende iyon sa inyo kung hanggang kailan mananatili ang damdaming iyon sa inyong puso at nakadepende rin iyon sa paraan ng pagkakakilala ninyo rito. Maaaring ang bagay na sobrang nakakapagbigay ng sakit, lungkot o takot sa iyo ay siya rin palang tuluyang makapagpapaligaya sa iyo. Hindi mo lang nakikita ang tunay na kahalagahan niyon dahil iba ang paraan ng pagtingin mo rito. Ang malumani nitong boses ay nakakapagpakalma sa kanya at nakapagpapahupa ng sakit na nararamdaman niya. Unti-unti ay humihina na ang kanyang paghikbi at napapanatag ang kanyang kalooban. Alam mo ba, hanga ako sa inyong mga tao dahil alam ninyo kung ano ang gusto ninyo at ipinaglalaban ninyo iyon. Ginagawa ninyo ang lahat para lumigaya. Nadadapa at nasasaktan man kayo, nakakahanap pa rin kayo ng paraan at ibang rason para maging masaya. Hanga ako sa pag-asang nasa puso ninyo. Hanga ako sa katatagan mo, Vic. Kaya huwag kang susuko. Hanapin mo ang tunay na makapagpapaligaya sa iyo. Hanapin mo ang muling bubuo sa pagkatao mo. Marahan siyang napakalas at napatingin ng seryoso rito. Hindi na ito umiiyak pero basa pa rin ang pisngi nito at para itong ibang tao kung makatingin ngayon sa kanya. Para itong nangahamon na hindi niya mawari. Para sa kaligayahan mo, ano kaya ang kaya mong gawin, Vic? Napakunot ang noo niya sa tanong nito. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tanong na iyon, pero alam niya kung ano ang isasagot doon. Lahat gagawin ko. Vic naman bilis, ang kupad-kupad mo para kang pagong. Naitirik niya ang mga mata sa ingay ng anghel, na kanina pa siya rito minamadali at parang hindi na ito mapakali sa upuan nito. Anghel, ayoko mahuli tayo ng mga pulis at makuha yung lisensya ko. Dahil lang sa excited kang ipadate ako sa isang babaeng wala naman akong kagusto-gusto. Aray, napahiyaw siya ng malakas nang tumama sa kanyang kanang braso ang malakas sa tampal nito. Hindi siya makapaniwalang ang bigat pala ng kamay nito. Pwede ba, Vic? Hindi ba't sabi mo, gagawin mo ang lahat para maging masaya ka ulit? Kaya bilisan mo at baka kanina pa naghihintay yung kaligayahan mo sa'yo. Baka mainip yun. Nagulat siya nang bigla siya nitong niyugyog, kaya nagpagewang-gewang ang sasakyan nila, dala nang halos mawalan siya ng kontrol sa manibela. Halos lumundag palabas ang kanyang dibdib at ang kanyang puso dahil sa nerbiyos. Dinig na rin niya ang mga busina ng mga nakasunod sa kanyang sasakyan. Munti ka na silang madisgrasya pero parang wala man lamang pakialam ang babaeng to. Yugyug pa rin ito ng yugyug sa balikat niya, kaya mas lalo siyang nahihirapang magmaneho. Isang kamay lang kasi ang gamit niya sa pagmamaneho, habang ang isa naman ay pilit niyang ibinawasiwas para bitiwan siya nito at maibalik niya ang konsentrasyon sa pagmamaneho. Pero sige pa rin ito sa pagyugyug sa kanya. Halos mapatid na nga ang pasensya niya sa ingay at paggugulo nito. Mabuti na lamang at malapit na sila sa restaurant na sadya nila, kaya na makakita siya ng bakanteng lugar sa tapat, ay ipinarada niya na kaagad ang sasakyan doon. Anghel, ano ba? Kontrolado ang inis at galit na bumaling siya rito pagkatapos patayin ang makina ng sasakyan. Namumula naman ang mukha nito sa hindi niya matukoy kung ano ang dahilan. Malalaki ang mga matang nakatingin ito ng diretso sa mga mata niya. Alam mo bang munti ka na tayong maaksidente kanina? Munti ka na tayong mapahamak. Dahil sa ano? Dahil nagmamadali kang ipagduldulan ako sa ipinipilit mong kaligayahan ko. Parang nanghahapong napahima siya sa kanyang batok at mariing pumikit pagkatapos niya sumandal sa upuan. Pilit niya pinakakalma ang sarili. Ayaw niya magalit dito dahil alam niyang tinutulungan naman siya nito. Pero hindi niya alam kung bakit naiinis siya. Kahapon pa ito simula nang banggitin nitong kailangan niyang maghanap ng bagong mamahalin para maging masaya siya ulit. Alam niyang sinabi niya na ang lahat ay gagawin niya para mahanap ang kaligayahan niya. Pero hindi niya naman nahulaan na iyon pa lang naiisip nitong ipagawa sa kanya. Para kasing hindi pa siya handang magmahal muli. Isa pa ay naiinis siya na sayang-saya ang anghel habang inilalahad sa kanya ang plano nitong tulungan siyang paghahanap. Ito pa talaga ang tumawag sa mga babaeng kakilala niya para aloking lumabas kasama siya. Hindi niya alam kung bakit, pero naiinis talaga siya roon. Ano bang gagawin ko sa babaeng to? Patawad, Vic. Panglima na kasi ang babaeng to ngayong araw.
Ang gusto ko lang naman ay itong babae na talaga ang magiging rason para sumaya ka. Dahil napakapihikan mo kasi. Magmamahal ka lang naman uli. Napadilat siya sa boses nitong tila pinagalitang musmos. Bigla siyang napangiti na makitang nakanguso ito at nakatingin sa mga daliri nito na para talagang batang pinagsabihan ng mga magulang. Napapailing na lang siya at napapabuntong hininga. Hindi niya talaga matiis ang isang tao. Nakakalokong babaeng to.